Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At palagi ko pong sinasabi sa mga bago pa sa ating YouTube channel na wala po ako sa Pilipinas, hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo dahil dito po ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at 20 years na po ako dito nagtatrabaho. Kaya wala po akong shop sa Pilipinas at wala rin po akong anumang bagay na pinagbibili. Ayan. At bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang magpalaala at bumati sa ating mga FW na ano man ang oras dyan, mag-ingat po tayo dahil dumarating ng taglamig kaya ganito na ang ating itsura. Nakabalot na pati ang ating ulo. At ingatan po natin na huwag tayong maaksidente at ang ating kalusugan ay ating panatilihing malusog. Ayan, at bago pa ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni John Cena. Ang sabi niya, Sir, good evening. Good evening dito sa Pilipinas. Tanong ko lang, ano po ang opinion ninyo? Napansin ko po kasi na madalang lang gumamit dito ng Smith & ng 40 Smith & Wesson. Kadalasan 9mm saka 45 pag sa pistol. By the way, dalawa pong unit ko, isang 45 at isang 45 pero ang pang-carry ko talaga ay Glock 23 40 Smith & Wesson. Okay. So, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 47 at 37,000 na mga subscribers na patuloy tayong dumarami. At maraming salamat sa inyong magandang comment at please ipakishare ang ating mga videos para marami pa tayong matulungan sa tungkol sa baril. At nagpapasalamat lang ako doon sa ating mga silent viewers sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger. Yung pong mga hindi nag-skip ng ads, thank you very much sa inyo sapagkat ang kinikita po ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. At pasasalamatan din natin ang ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan po, nasa ating likuran ng number na may nagpapadala dyan ang pagmamahal sa ating 6 na estudyante na nahirapang makapag-aral. Okay, at shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubil na Architect Arnel Salvador ng Kuwait, Jubil Plato ng Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet Kia Motors Kuwait, si Anthony Banglista ng Pasay, mayroong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang Adrian. At yung bago nating sponsor si Conrado Ilolailio. Okay, thank you very much sa inyo at kayo may puso ng pagtulong. Ayan, ang pagtulong po hindi sinusukat sa laki ng halaga. Okay, sana dumami pa ang ating mga sponsor at nang madagdagan yung ating mga estudyante na mga tinutulungan. Ayan, punta na dumako na tayo dito sa katanungan ni John Cena. Bakit daw marami ang konti ang gumagamit ng 40 caliber na baril sa Pilipinas? Ayan. So, napansin ko rin yan. At ang aking opinion dyan ay ganito. Opinion ko to awan ko kayong anong sa inyo. Mag-comment na rin kayo kung anong opinion ninyo. Nung dumilat ang ating mga mata, ay 45 caliber ang ating kumbaga nating kinagisnan. Dahil yan ang dinala ng mga Amerikano dito nung First World War. Second World War. So, yung mga lulo natin noon, ang gamit lang mga sibat at mga bulo, ay nung dumating yung mga Amerikano, ay pinagpalit yan sa mga bulo. Yung yung mga 45, mga 1911, kumbaga kaya naglipa na sa atin ang 45. Yan ang unang-unang nakilala ng ating mga kalululuhan. Yung 45 caliber. Bagaman may mga
may mga 9mm na nun, pero bihira pa talaga may baril nun. So 9mm at saka 45 ang kinagis na natin. Wala pa yung mga ano na yan. Kaya nung 1996, nung umuso ang mga gun club, isa kami sa mga nagtayo ng gun club. O shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro, ang aking pinanggalingan. Mangyan Shooters Gun Club. Diyan ako nanggaling. Noong 1996 namin tinayo yan. Isa ako sa mga founder niyan. At shout out kay paring Alan Ansaldo. Yung aking kabady sa pag-shooting. Yung iba kong kabady sa pag-shooting, nagkawala na. Pumunta na kay Lord. Ayan, at nung kami ay bago pa lamang 45 talaga mga baril namin. Ngayon pag may 9mm ay tinatawanan namin, ang tawag namin ay Boy Scout. Dahil nga nahihirapan pagpabagsak ng mga popper. Mga At saka minsan pag hindi nasa pool yung mga pulling plate, hindi pag hindi nakakalibrate, nahirapan mag-calibrate. So tinatawanan namin ng ang 9mm Boy Scout ang tawag namin. Disclaimer yun ay biruan lamang namin yan. Hindi sa pinipintasan ko 1911 ang mga 9mm. Dahil nga nun ay sikat na sikat ang 45. At lahat ng mga tropa namin ay naka 45 kami sa pag-shooting. 1996 ang mga dealer ng baril noon ay konti pa lang. Kumbaga ka-open pa lang noon dahil galing sa Marcialo. Galing noon sa Marcialo. So nung nag-open ang baril sa atin, yan umuso na nung mga 1990 yung mga shooting club. 1996 kami nagkameron ng shooting club. So ayan, wala pa talagang noon. Wala pa talagang caliber 40 noon, wala pang 40. Meron nung ilan caliber 10mm. 10mm meron na noon. At 10mm ay mas ito kasi yung ito yung 40. Yung 10mm mataas ng konti dito. Mataas ng konti yung So, hindi ko alam. Nung 1980, dinevelop ni Jeep Cooper yung mga early 1990. Dinevelop ni Jeep Cooper yung 10mm. So, yan ang kumbaga yan ang inilagay sa gitna ng 9mm at saka 45. So naglagay sila sa gitna kasi nga masyado sila na may naliliita sa 9mm, may nalalakihan naman sa 45. So gumawa ng in between ang 10mm. Wala pang 40 noon. At nung mga early 1990, yan ang Smith & Wesson ay naglabas na ng 40, ng caliber 40. Pareho ang diameter. Pareho ang diameter ng 40 at saka 10 dahil kumbaga yung 10 ay sukat ng sukat yan ng papakita ko sa inyo yung nasa baba. Ito. Yan ang sukat ng millimeter. Okay? So 10 millimeter ang ginawa naman ay 40 caliber. Pareho din yan ng 10mm ang 40. Nagkaiba lamang sa haba. Ang 40 naman, ginawa naman ng medyo kaunting mababa, kaunting maigsi. Hindi ko lang matandaan na kung wala kasi akong 10mm dito. Kung ilan ang inihaba dito ng inihaba dito ng 10mm. So ayan, nahabaan naman sila sa siguro nahabaan sila, hindi ko alam. Nahabaan naman siguro nahabaan sila sa 10mm. Gumawa pa ngayon nagdevelop pa ngayon ng Smith & Wesson ng 40 na mas mababa sa 10mm. Pero pareho ang diameter. So ayan ang aking pagkakalaman, hindi ko alam kung may alam pa kayo. Actually hindi naman talaga ako eksperto sa mga bala, sa mga baril lang ako talaga may nalalaman. Yun lang ang experience ko So nakwento ko lang sa inyo
na nung panahon namin wala pa talagang wala pang 40. May 10 ano yun, may 10. Kaya yung iba sa amin nag 10, nag Super 38. Yan ang mga At kaya nga sikat sa atin talaga ang ang 45. Kasi yan ang kinamulatan natin eh. Kumbaga diyan tayo, kumbaga sa relihiyon, Katoliko. 'Di ba? Namulat tayo sa sa relihiyon na Katoliko, kaya maraming Katoliko sa atin. Ganon din sa baril. Namulat tayo sa 45. Namulat yung ating mga ninuno sa 45. Kaya ang pag 45 sa atin, ayun na, naka-eskwela yan, 1911. Di ba? So, ayun ang aking pagkakaalam. Kung may maidadagdag kayong comment, yan ang aking impression. At sa aking ay comment din ninyo. So, ayan, sana nasagot din natin yung katanungan ni Bagaman na hindi ako eksperto pagdating sa mga ganyan, yan lang ang aking nalalaman. Okay, salamat sa iyong katanungan, John Cena. At pagpaumanhin na ninyo na, hindi ako makapag-upload ng maraming videos dahil medyo masakit pa rin yung lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita ng mahaba. Kaya nga hindi pa rin tayo makapag-live. Okay, thank you very much. At sana pakishare ng ating mga videos. God bless us all.